Mga kabayan, sa bagong revelasyon ni Senator Panfilo Ping Lacson, ibinulgar niya na sisayasati ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y koneksyon ni na Martin Romualdez at mag-asawang Carly Diskaya at Sara Diskaya sa pagbili ng isang mamahaling bahay at lote sa Makati City at maaaring ginamit ang mga ito bilang front para sa transaksyon. Ayon sa mga ulat, sinabing posibleng ginamit ng dating House Speaker ang pangalan ng Diskaya para makakuha ng property. At kung totoo ito, pwede magpatunay na may direktang ugnayan ang mga ito sa likod ng transaksyon. Pero mariing itinanggi ni Romualdez sa kanyang kampo na siya ay may kinalaman at sinabing walang alam o personal na transaksyon kasama ang mga Diskaya. Higit pa rito, naglalaban ng pahayag si Senator Lacson at Senator Amy Marcos tungkol sa kung sino ang may dapat magbigay ng ebidensya sa Senado. Kasabay nito, patuloy ang mas malawak na investigasyon sa tinaguriang anomalya sa flood control project at iba pang aligasyon ng korupsyon sa ilalim ng pamumuno ni Romualdez. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true, this could possibly establish a direct connection between the former Speaker and the Diskayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. Samantala, sa kabila ng naging pagbubunyag ni Lacson sa media na iimbestigahan niya ang issue, pinuna naman ng netizen ang senador. Ayon sa isang political blogger na si Barat Bay, dapat hindi muna ibinunyag ni Lacson para hindi makagawa ng paraan ang kampo ni Martin Romualdez at hindi niya mabayaran o maareglo yung may-ari ng property at dapat aniya ay sa mismong pagdinig sa Senado na lang niya isiniwalat ang naturang issue. Huwag mo munang sasabihin hanggang hindi pa confirm. Bakit? Paano kung hanapin ngayon niya ni Romualdez? Halimbawa lang, totoo yung sinasabi na yan. Kung hanapin niya yung may-ari, biglang nag-disappear na yung may-ari. Di natin alam kung nagtago, nabiyayaan, o baka talaga nag-disappear lang. Di ba? Sana hindi mo muna sinabi. Iba talaga ito si Lacson. Bida-bida ito. Alam mo, kung ikaw yung may-ari, di ba? Ikaw yung may-ari. Tapos pinalalaki na kaagad yung usapan ninyo. Pinipreempt na kaagad yung usapan ninyo. Anong magiging reaction mo? Matatakot ka. Hindi pa pala pupunta. Hindi ka pa sure. Nag-a-arrange ka pa lang. Sinasabi mo na ngayon sa media. Ako, okay sana kung sigurado ka na. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Sinabi ni Lacson dito sa kanyang press con na di umano daw ay nakikipag-ugnayan sa kanya yung parang talagang may-ari ng bahay na yon na kakuntsaba di umano. Ibig sabihin, si Romualdez, through Diskaya, ay bumili ng bahay doon sa tao na yon na kung saan ay gusto daw kausapin si Lacson at magsabi ng mga katotohanan. Naku po. Ngunit alam nyo naman, marami na po ang nagdududa kay Lacson dahil nga naman ito yung si Lacson na mahilig magsalita na nauuna muna yung bibig bago yung talagang tunay na impormasyon. Tulad ngayon, naglabas na naman siya. Kasi nangyari ho ito nung mga panahon na iniimbestigahan po sila Zaldico, iniimbestigahan yung flood control. Na alala nyo noon, meron siyang sinasabing, oo, meron niyang video na pumunta dito si Diskaya para tapos dumiretso doon sa isang di umanong senador na eventually nasunog siya. Bakit? Kakampi niya kasi yung senador eh. We would like to clarify persistent reports that former Speaker Martin Romualdez had purchased a house and lot in a plush subdivision in Makati City using the Diskayas as front in the said sale. If verified to be true,
This could possibly establish a direct connection between Tingnan mo ha. Dinawin natin. Kasi sa mga balita, parang ganun na lumalabas. Pero ang problema dito, meron siyang if. Diba? Kung mapatunayan natin. So sa madaling salita, ang hilig kasi nito ni Lacson, maglabas ng quote-unquote singkreto, yung para bagang tinitrigger niya yung tao na maging, para itong vlogger eh. para maging curious, para nakiklickbait siya. Bagamat ba sa mga vlogger, di ba, nakiklickbait yung mga vlogger. O di kaya nagbibigay ng title o thumbnail na tipong mapapatanong ka, ay, totoo ba yan? Ay, ito ba yan? Di ba? Parang ganun yun eh. Di ba? Ganun mang akit ng sa mga video eh. Di ba? Parang ginagaya ni Lacson. Magbibigay siya ngayon ng teaser. Sasabihin niya, eto, titignan natin kung totoo ba na meron talagang connection si Romualdez dito kay Diskaya dahil meron daw di umanong binili. Tingnan mo if mapatunayan. Sa akin wala akong problema dyan. O go yan. Ang akin lang, sana hindi mo muna sinabi. Bakit? Panoorin nyo to. between the former speaker and the Diskayas. In this regard, we may invite the former owner of the property to shed light. May we invite, akala ko pa naman, former Speaker Romualdez. Gago! Former owner. So dito, hindi pa pala niya kausap. Hindi pa pala niya, para baga meron lang chumismis sa kanya, alam mo naman si Lacson, chismosa. Gusto niya parang merong, alam mo ba, mahilig din ito sa puting ahas. Tapos, ngayon, sasabihin niya, parang gusto, iimbitahan namin yung owner. Alam mo, kung ikaw ay mababaw na tao, para kang matutuwa ka kagad kasi, tingnan mo na. Oo, pero ang problema ko dito, hindi pa pala confirm niya doon sa may-ari. Iimbitahan pa lang niya. Hindi niya pa nakakausap. Meron lang isang bumulong sa kanya. Bakit mo nilabas kagad? Di mapipreempt yung steps mo. Sabi nga, alam mo, pagdating sa mga prinsipyo, pagdating sa negosyo, kung saan man, lagi mong tatandaan, huwag mong ibubulgar ang iyong sikreto patungkol sa paano maging success yung business mo na yan. Kung anong gagawin mo sa marketing, hindi mo ibubulgar. Gagawin mo na lang, then you would explain. Or after a while na naging successful yung mga ginawa mo, doon mo siya ipapaliwanag. Pero at the very moment, hindi mo kagad siya ilalabas. Kasi pag ilalabas mo na kaagad siya, baka may gumaya pa sa'yo, baka unahan ka pa ng iba. Kaya nga 'di ba laging sinasabi 'yon na wag mo munang ilalabas until nagawa mo na yung mga plano mo, wag mo munang sasabihin hanggang nagawa mo na. Kasi baka gayahin ka ng iba, maunahan ka pa. Parang ganyan din dito Wag mo munang sasabihin hanggang hindi pa confirm. Bakit? Paano kung hanapin ngayon yan ni Romualdez? Halimbawa lang, totoo yung sinasabi na yan. Kung hanapin niya yung may-ari, biglang nag-disappear na yung may-ari. Di natin alam kung nagtago, nabiyayaan, o baka talaga nag-disappear lang. Di ba? Sana hindi mo muna sinabi. Iba talaga ito si Lacson. Bida-bida ito. Sino po yung may-ari nung biniling property na naging tinanong sino may-ari? ito ay ang Diskaya? I'm trying to arrange a meeting with her, and kapag may liwanag na, kasi narinig ko rin na parang willing siya mag-testify. So wala pa pala. Trying pa lang na magkaroon sila ng appointment. Alam mo, kung ikaw yung may-ari, di ba? Ikaw yung may-ari. Tapos pinalalaki na kaagad yung usapan ninyo. Pinipreempt na kaagad yung usapan ninyo. Anong magiging reaction mo? Matatakot ka. Naku po, patay ako dyan. Yari ako.
lumaki na kaagad yung issue na nagbigay na kaagad ng statement yung abogado ni former Speaker Romualdez, nagbigay na kaagad sila ng ano. So ikaw, na dating may-ari na nagbenta niyan, magkakaroon ka ngayon, ako po, patay kang bata ka, ayoko ma-iskandalo, ayoko magulo ang buhay ko, ayoko. Matatakot ka na ngayon. Hindi pa pala pupunta, hindi ka pa sure, nag-a-arrange ka pa lang, sinasabi mo na ngayon sa media. Ako, okay sana kung sigurado ka na. 200%. Sure ako pupunta na to. May usapan na kami. Kaya lang hindi. You're trying to arrange. Gago! Nagigets niyo yung ibig ko sabihin? Wala akong problema. Bulgar na yan. Gusto ko nga. Kaya lang sana dapat, yung, alam mo yon, yung kaya sila nainis doon kay yung dinala ni Marcoleta. Na caught off guard sila eh. Nagulat sila, hindi sila nakapag-prepare ng defense. Tama rin yung ginawa, ewan ko kung sinong si Marcoleta ba o si Defensor. Pagkaalam ko si Defensor. Tama rin yung ginawa ng Defensor na hindi niya muna sinabi agad-agad kay Marcoleta. Sinabi niya na lang habang naghihiring. Hindi ko alam kung sinadya niya yon o huli rin si Gutesa na magsabi sa kanya. But the point here, hindi na preempt. Yung kalaban mo, hindi nakapag-prepare. Yung mga kakampi kay Romualdez, hindi nakapag-prepare. Kaya nga galit na galit sila, di ba? Kaya nga pinasinungalingan nila. Oy, mali yan, dito to yan, bla bla. Tapos si Tulpo pa. Based on my research from the Office of the President, Gago! isipin nyo yan doon pala mapapatunayan nyo na nagbabantay ang OP, tas biglang sinalag. Biglang sinalag to si ang problema, nung pagkita doon sa record niya, totoo. Di ba? Hindi katulad doon sa record na kesyo umaamin o kesyo merong whistleblower daw against VP Sara Duterte na yung background napaka-shady. Ang inan niyan, naging PSG kaagad from kung ano-ano lang. Tapos tandaan nyo kriminal pa yun. Nahatulan yun, nakulong yun. Napaka-shady. Itong pinresinta ni Marcoleta, biglaan. Nagulat ngayon ng taong bayan. Ito si Lacson. Hindi ko alam, hindi mapigilan ng bibig niya. Kaya ka nachichismis eh. Kaya nagagalit siya si Senator Amy. Kaya tuloy ka pinipitik eh. Ang bilis mo magsalita eh. Ang bilis mo dumaldal eh. Di ba? Kahapon pa to itong video na to, di nagkaroon ng pagkakataon, kausapin yun ni Romualdez. Baka naman sinasadya mo, Lacson.